Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicle chapter 2 verse 1 to 9. Ang mga anak ni Israel. Ito ang mga anak na lalaki ni Israel: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun, Dan, Husi, Benjamin, Naphtali, Gad at Asher. Ang lahi ni Judah, may tatlong anak na lalaki si Judah sa asawa niyang si Batshua na Kananiya. Sila'y si Nair, Unan at Sheila si Ir, at ang pangalan sa magkakapatid, masama siya sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. May mga anak pang lalaki si Judah kay Tamar ng kanyang manugang. Sila'y sina Piris at Jira, 5 lahat. Ang anak na lalaki ni Judah. Ang mga anak na lalaki ni Piris ay sina Hezron at Hamul, 5 lahat. Ang anak na lalaki ni Zira, sina Zimri, Itan, Himan, Kalkul at Darda. Ang anak na lalaki ni Carmi ay si Akar. Si Akar ang nagdala ng kasamaan sa Israel dahil kinuha niya ang bagay na inilaan ng buo para sa Diyos. Ang anak na lalaki na si Itan ay si Azariah. Ang lahi na pinagmula ni David. Ang mga anak na lalaki ni Hezron ay sina Zeramil, Ram at Kaleb. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa unang mga kronika, chapter 2, verses 10 to 17. Anak ni Ram si Aminadab na ama ni Naason, isang pinuno sa lipi ni Judah. Anak ni Naason si Salman na ama naman ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed na ama naman ni Jesse. Ang panganak ni Jesse ay si Eliab, pangalawa si Abinadab at si Simea, ang pangatlo. Ang pang-apat ay si Netanel, panglima si Raday, pang-anim si Ozem at pang-pito si David. 2 kapatid ng babae, sina Serbias at Abigail. 3 ang anak ni Serbias, sina Abisai, Joab at Asahel. Ang anak naman ni Abigail ay si Amasa, na ang ama ay si Jeter na isang Ismaelita. Ilan po, Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 2, verses 18 to 25. Ang angkan ni Hezron. Ang anak ni Hezron na si Caleb ay may mga anak sa asawa niyang si Azuba na tinatawag ding Jeriot. Sila ay sina Jesher, Shobab at Ardon. Pagkamatay ni Azuba, napangasawa ni Caleb si Ephrat, at ang naging anak nila ay si Hur. Si Hur ang ama ni Uri, at si Uri ang ama ni Bezalel. Noong 60 taong gulang na si Hezron, napangasawa niya ang anak ni Makir, ang kapatid na babae ni Gilead, si Segub. Ang naging anak nila, si Segub ang ama ni Jair, na namahala sa 23 bayan sa Gilead. Dumating ang panahon na inagaw ni Jeshur at ni Aram ang mga bayan ni Jair at ang Kenat, pati ang 60 bayan sa paligid nito. Silang lahat ang angkan ni Makir na ama ni Gilead. Kamamatay lang ni Hezron sa Caleb, Ephrata, nang manganak ang asawa niyang si Abijah. Ang anak niya ay si Ashur na ama ni Tekoa. Ang angkan ni Jeramiel na anak ni Hezron. Ito ang mga anak na lalaki ni Jeramiel na panganay na anak ni Hezron. Si Ram ang panganay, sumunod si Nabuna, Oren, Ozem at Ahiya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 2 verse 26 to 32. Si Jeramiel ay may isa pang asawa na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam. Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jeramiel ay sina Maas, Jamin at Eker. Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Shammai at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Shammai ay sina Nadab at Abishur.
Ang pangalan ng asawa ni Abishur ay Abihail. May mga anak silang lalaki, sina Aban at Molid. Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Selid at Apaim. Namatay si Selid na walang anak. Ang anak na lalaki ni Apaim ay si Eshi. Si Eshi ang ama ni Heshan at si Heshan ang ama ni Alay. Ang mga anak na lalaki ni Jada na kapatid ni Shammai ay sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicle chapter 2 verse 33 to 39. Ang mga anak na lalaki ni Jonathan ay sina Pilit at Zaza. Silang lahat ang angka ni Zeramel. Walang anak na lalaki si Sishan, kundi puro babae. May alipin siyang Hepsiyo na ang pangalan ay Jarha. Ibinigay ni Sishan ang anak niyang babae kay Jarha bilang asawa. Nagkaanak sila na ang pangalan ay Atai. Si Atai ang ama ni Nathan at si Nathan ang ama ni Javad. Si Javad naman ang ama ni Iflal. Si Iflal ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Zihu at si Zihu ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Hilis. Si Hilis ang ama ni Eliasa. At yun lang po rin ang Diyos. God bless. Good evening po. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 2 verses 40 to 47. Elisa, the father of Sismai, Sismai the father of Shallum, Shallum the father of Jekamiah, and Jekamiah the father of Elishama, the sons of Caleb, the brother of Jerahmeel, Mesha, his firstborn, who was the father of Zip, and his son Maresha, who was the father of Hebron. The sons of Hebron, Korah, Tapua, Rechem, and Shema. Shema was the father of Raham, and Raham the father of Jorkeam. Rechem was the father of Shammai. The son of Shammai was Maon, and Maon was the father of Bethsur. Caleb's concubine Ephah was the mother of Haran, Mosa, and Gases. Haran was the father of Gases. The sons of Jadai, Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Ephah, and Shaph. The word of the Lord. Amen. God bless us. Po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 2. At ito nga po yung nakatalaga po sa atin, ang 48 to 55 na kung saan ito po yung mga talaan, mga lahi ni Caleb at mga anak doon sa kanyang asawa. So binanggit po dito yung lahi ng mga eskriba na nakatira po doon sa Jabes, no? Kabilang po dyan yung pamilya ng mga Kinete, no? Nagmula po kay Hamat na ninuno po ni Rekab. So dito makikita po natin yung kahalagahan ng pamilya at lahi. So dito makikita po natin na talagang pinahalagahan ng Diyos yung kasaysayan ng bawat pamilya. Mahalaga po sa kanya yung pinagmulan, no, ng kanyang bayan. So dapat din nating pahalagahan yung ugat ng ating mga magulang, yung ating mga kamag-anak, sapagkat dito ipinapakita na napakahalaga rin sa Diyos yung pinagmulan ng bawat lahi. So dito makikita din po natin yung mga plano ng Diyos at mga papel ng bawat isa, no?
So, sa mga eskriba, yung mga taga-sulat, at makikita po natin dito na talagang napakahalaga po, no? Kaya, hindi po pwede nating ituring na maliit na bagay ito, kundi makikita po natin na lahat ng gawain sa Panginoon ay wala pong maliit, kundi ang lahat po ay may kahalagahan, no? Dito rin po natin makikita yung katapatan na dapat ay naipapasa sa bawat henerasyon. So makikita po natin yung mga anak katapon na nabanggit, hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil din po sa kanilang tungkulin at pananampalataya, no? So, dapat po tayo mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon. So, dito po natin makikita na yung buhay natin ay napakahalaga nito, na ito yung pwede maging batayan ng mga susunod na henerasyon. Pwede nila itong sundan. So, napakahalaga po yung gagawin natin sa ating panahon upang magkaroon ng mabuting modelo yung susunod na mga henerasyon. Kaya ito ay yung paglipas ng mga panahon, no? So yung bawat isa sa atin ay napakahalaga yung ginagampanan. Ano yung maiiwan natin na napakagandang legacy para doon sa mga susunod na henerasyon. So ibig sabihin, dapat talaga na tayo ay may maiwanan na magandang halimbawa para sa susunod na henerasyon. So muli po, purihin ang Panginoon sa bawat chapter na tayo ay nakakapagbasa, na malaki ang itutulong sa ating spiritual na buhay. So God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapupurihan.